Maraming salamat. Maraming salamat sa ating DMW, Department Officer in Charge, Undersecretary Hans Leo Kakdak. Oy, please, umupo. Hanggang mga alas 3:30 ito. Ang ating UWA Administrator na si Arnaldo Ignacio, na kung saan kami nakikita at basta't may puntahan ako, laging nandyan yan. Basta't may pangangailangan ang ating OFW. Pareho na rin kay Yusek Kakdak na talagang pagka nagkakaproblema, hindi ko nang kailangan tawagan. Pag-on ko ng television, nandun na sa Kuwait, nandun na sa Israel, nandun na kung saan nangangailangan ng tulong ang ating mga OFW. Kaya malaking pasasalamat natin sa kanilang napakagandang trabaho para tumutulong po sa inyong lahat. Ang ating mga bagong bayani at pinakamahalaga sa lahat, ang mga minamahal at magigiting ng OFW sa iba't ibang panig ng mundo na nakauwi rito ngayon at atin ay kasama upang mapagdiriwang ang Pasko bago balik sa trabaho. My fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, gandang umaga po sa inyo lahat. Binabati ko ang lahat ng mga OFW at ang inyong mga pamilya na sila ring nagsasakripisyo habang kayo ay kumakayod at nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Ang mga pamilya po ninyo ay siyempre may sakripisyo rin sila. Kaya kasama sila sa pagtulong ng ating mga OFW sa Pilipinas. Kaya napakaganda na kayo'y kasama sa pagdiriwang ng ating OFW Family Day. Masaya ako na magkasama tayo sa araw na ito upang magsaya at makapaglibang. Lalo na at 5 araw na lang ay Pasko na. Tunay talaga at napakalaki ng kontribusyon ng ating mga OFW sa ating lipunan, sa ating lahat dito sa Pilipinas. Hindi lamang po remittance ang ating pinag-uusapan at ang pagtulong sa ating ekonomiya. Baon din nila sa kanilang pag-uwi ang mga bagong kasanayan at kaalaman na ibinabahagi sa ating lakas paggawa. Kaya naman po, inaalay namin ang araw na ito bilang parangal at pagpapasalamat sa inyong paghihirap, pagsisipag at inyong sakripisyo. Nais din po naming higit na pagtibayin ang pagmamahalan ng inyong pamilya, lalo na at madalas ninyo silang hindi makapiling sa mahabang panahon. Nawat mas maging matatag ang samahan ninyo ng mga anak at makapiling din ninyo ang isa't isa sa pamamagitan ng okasyon na ito. Nais ko rin ipabatid sa inyo na hindi tumitigil ang pamahalaan sa pagkilos upang maipabuti ang inyong kalagayan. Una, nagtatagpo tayo ng One Repatriation Command Center na may nakalaang hotline para sa mga OFW maghihingi na kung kailangan humingi ng tulong. Ang hotline 1348 ay bukas, laging bukas at hindi nagsasara. Kahit gabi, 24 hours a day, 7 araw sa isang linggo, 24/7, ito ay nandyan para sa inyo upang makapagbigay ng rescue, repatriation, counseling, legal assistance na sino mang OFW na mangangailangan nito. Pangalawa, patuloy din tayong nagbibigay ng mga serbisyo at programa para sa reintegration ng mga OFW na nagnanais ng umuwi at manatili sa Pilipinas. Ilan sa mga programang ito ay ang Livelihood Development Assistance Program, ang Pinay Balik Hanap Buhay, ang Financial Awareness Seminar, Small Business Management Training, and Enterprise Development Loan Program.
Ito po ay pinagsama-sama. Nandyan din ang tulong pangkabuhayan sa pag-unlad ng Samahang OFW. Ito po ay ginagawa po natin upang dahil nagbabago na po ang mundo. Kaya kailangan para kung kayo ba ay may iwan dito pag nakauwi, kung kayo ba ay may iwan dito sa Pilipinas o nais din yung bumalik pa ulit sa inyong trabaho, ay kailangan makapag-training ng mabuti para tayo handa at makipagsapalaran na nga at kaya natin ang mga bagong mga teknolohiya, ang mga bagong pamamaraan. Kaya't nandyan po ang lahat ng assistance para mabigyan naman natin ang ating mga OFW ng isang magandang pagkakataon upang sila'y makapagsimula muli pagkatapos ng pandemya. Marami din tayong binibigay na suporta sa inyong mga kaanak tulad ng OFW Children's Circle, ang OWA, Education and Training Program, and Educational Assistance. Maliban dyan, nagtatag din tayo ng OFW Hospital sa San Fernando, Pampanga upang tugunan ang mga pangangailangang medikal ng ating OFW at kanilang mga mahal sa buhay. Marami pang proyekto ang nakapila. At kahit ang mga kasalukuyang programa ay pagagandahin pa natin, umaasa po akong susulitin ninyo at gagamitin ng wasto ang mga benepisyong ito. Kasabay ng pagkayod ninyo sa ibayong dagat para sa mas magandang buhay ng inyong pamilya, ay ang aming pagsisikap na magpaunlad palalo sa ating bansa upang sa inyong pagbabalik ay makita naman ninyo ang malaking pagbabago dito sa Pilipinas. Layunin natin na ang pangingibang bansa ay hindi lamang dala ng pangangailangan upang maiahon ang pamilya sa kahirapan. Sa bagong Pilipinas, nais natin itong maging isang alternatibo na lamang dahil mas marami ang pagkakataon sa loob ng bansa. Kaya hiling ko na magkaisa tayo na pangangarap at pagpapanday ng isang bansang matatag, maunlad at puno ng oportunidad para sa bawat Pilipino. Para makamit natin ito, hinihikayat ko ang lahat na yakapin ang pagiging isang makabagong Pilipino. Sa ating mga OFW, na araw-aray ay nagpapamalas ng sipag, husay at katatagan sa inyong mga propesyon at siyang maipagmamalaki natin sa buong mundo. Kayo ang tunay na halimbawa ng makabagong manggagawang Pilipino. Sa inyong patuloy na pakikiisa, buo ang tiwala ko na maitataguyod natin ang isang bagong Pilipinas para sa mga Pilipino, ngayon at sa mga susunod pang henerasyon. Muli, binabati ko ang ating mga magigiting na OFW sa inyong mga mahal sa buhay. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Maligayang Pasko at manigong bagong taon.